Kahapon, nag-privilege speech po kayo sa mababang kapanungan ng Kongreso at ninyo pong pinababasura na ang oil deregulation law na pahirap po sa ating mga kababayan. Kong Erwin. Actually, parang Mike, may nangahas na mag-file ng oil deregulation law pero medyo matagal na. Pero hindi popular siya, so Apo. maraming kumontra. Apo. Ayoko nang banggitin kung anong dahilan bakit kumontra, pero obvious naman, mabibigat yung kalaban, ay mga malalaking kumpanya na lang, siyempre may mga lobby dyan, etc. etc. Pero kahapon, i-final natin ito at awa ng Diyos, pagkatapos ng privilege speech natin, nakakuha na tayo initially na 100 ng suporta. Wow! Wala doon sa 5 mambabatas. Sama mo na dyan yung ilang makabayan block na sumuporta at ilang district representative at sa NABE, nasama sila dyan. So, ang bilang ko ngayon, nasa 12 na kami Apo. na susuporta dyan sa oil. Hindi kasi siya, pag ipinasa kasi siya sa komite, nababasura ka agad. At this time, medyo maraming puwersa. So, titignan natin at ilalaban natin yan dahil yan naman ang hiningi sa atin ng taong bayan. Nung na-interview na tayo, o in-interview natin yung transport group last week dyan sa ating programa sa Radyo Pilipinas, yan ang hiling nila na through you, Congressman Tulfo, gusto namin ipabasura na itong oil deregulation law. So kahapon, naghain tayo ng isang panukalang batas para tuluyan ng ibasura itong oil deregulation law. Apo. Na tila paring Mike, nalinlang yung mga taong bayan noong dekada 90. Dekada 90, 1998 nung pumasa yan. Ang sabi kasi ng mga naglalabi at sabi pababaan daw ng presyo pag wala na sa kontrol ng gobyerno, ng DOE ang pagpipresyo dahil sila na raw magpipresyo ang mga kumpanya ng langis para ang mangyayari daw pamurahan sila. Ngayon pataasan, baliktad po yata ang nangyari, Kong Erwin. Exactly. Oo. Pantakin mo, katataas na, di ba? Hindi ko makakalimutan, 4 na piso yung taas last week. Meron pang piso na namang dagdag ngayong araw. Almost 2 pesos. Sa aming pong pagsasaliksik dito po sa Radyo Pilipinas Research Division, pamula July 10 hanggang ngayong araw na ito, ngayong huling bugso ng oil price hike, Kong Erwin, tayo po ay nasa 13 pesos na po ang itinaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pamula July 10 lang yun, ha? Yan ay na-monitor din. Yan ang sinabi na mag-interpolate nga si Congresswoman ng ACT Teacher Party List. At ang kanyang sinabi ay minamonitor nila, ganyan na nga, mahigit 11 pesos nang itinaas in 1 month's time. So at wala pa tayo nakikitang respite o ika nga paghinto nitong pagtaas dahil walang kumokontrol Hindi rin mapagsabihan ng gobyerno. Ang nakapagtataka dito kasi paring Mike, nakakabuisit. Tumaas sila kahapon last week, di ba, ng 4 na piso. Okay, alam mo ba na yung 4 na piso na hindi pa dumarating yung supply na yun? Sus Mariosep. Pa lang at ilalagay pa lang sa dipo. Okay, tapos ngayon, so hindi pa dumarating. Pagdating noon, paano na lang? Tataas na naman. Yung piso pang idinagdag na, hindi pa natin nagagamit, hindi pa ginagamit nila yung 4 na piso na yun na supply. Dahil hindi pa dumarating, nagtataas na sila ng 5 piso. So, anticipate na nila. Ang problema nito, ma-11 na naman tayo. Dahil pagdating na supply na yun ng 4 na piso, kumita na sila. Sabi natin, 6, 7 piso. Sana naman, wag umabot na 10. Magro-rollback sila, kunwari, atras sila ng piso. Hindi pa rin, kumikita pa rin sila. They make money out of that supply na hindi pa nga dumarating. Yung 4 pesos na yan, ayon sa aking informante, hindi pa dumarating, hindi pa naglaland sa Pilipinas, pero sinisingil na tayo ng 4 na piso. Yun ang importante kung bakit dapat ibalik na sa gobyerno ang pagpipresyo ng produkto dahil ang gobyerno mai-inspect niya yung mga yan, machi-check niya yung mga dipo nila, yung mga malalaking tangke na pag nakikita mo pag dumadaan ka sa mga lalawigan, makikita mo dyan. Yun. Pero yung nakakamasakit, nakakasama ng loob, hindi pa dumarating Itinataas na. Kung hindi ako nagkakamali, Kong Erwin, ang kanila pong stock sa mga depo nila is good for 90 days. Kung hindi ako nagkakamali. Paring Mike, last week lang yun, 7 days pa lang ago nung magtaas. Sus Mariosep. Ngayon ay tumaas na 5 piso agad. Hindi pa dumarating yung supply na yun. So naka 5 piso na kaagad sila. Diyos ko po, so pag next week taas na naman, pagdating noon, baka nasa 10 piso na. Ay, tinamaan so, ng magaling. Nag-roll back man ng international market, dahil syempre nagbabasa rin tayo ng mga world news, dahil mga media man, sabi ba't di kayo bumaba? So bababaan nila, bababa ko na rin, aatras silang 2 piso, pero
kumita na sila, paring Mike. Meron po kaming hawak na press release po ng Petron. Pamula po nung Enero, kung Erwin, hanggang buwan ng Hunyo, ay kumita ang Petron Philippines ng mahigit sa 6 na bilyong piso. 6 billion pesos. Yung po yung kanilang naging income sa nakalipas na 6 na buwan lamang, kung Erwin. Nasaan ang pagkalugi doon ng mga produktong petrol ng mga kumpanya ng langis, kung Erwin? Kawawa si Mang Juan, si Aling Maria, si Michael Roga, si Erwin Tulfo ang nagbayad yan. Kumita sila sa atin. Yan lang yung bottom line dyan, paring Mike. Kaya kahapon sa aking closing remarks, sabi ko, kinausap ko yung mga hiniling ko sa aking mga kapwa mambabatas na suportahan natin ang panukalang batas na ito dahil para sa ating lahat ito, mayaman ka man o mahirap. Kasi kahit mayaman, apektado kung magpapagasolina ka ng sasakyan. Totoo yun. Kung may-ari ka ng mga factory, siyempre yung gagamitin mong petrolyo pang paandar ng mga makina mo, di ba? Everything. So lahat ay apektado, hindi lang naman yung mahihirap, pati mayaman, may apektado na rin. Ang hindi apektado dyan, yung mga may-ari ng kumpanya na langis dahil may supply sila